Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, sa mga naghahanap ng solid dividend stocks dyan, dalawa ang pag-uusapan natin. Isa dito ay paborito ni Dragonfly. Pero syempre may risk yan, kaya pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, dalawang solid dividend stocks ang pag-usapan po natin ngayon. At ang stocks po na to, no, ay i-consider ko kung malapit na po ako mag-thunders. No? Pero syempre, malayo pa po ako dyan. Sa mga curious po, I'm just 24 years old, guys. No? So yan. So ano po yung stocks na i-consider ko pag medyo malapit na ako mag-retire? No? Of course, pag ganun po kasi stability talaga ang pinaka-important. So I might consider moving to utilities po, no? At particularly ang pag-uusapan po natin ngayon, no, si Manila Water, na paborito po ito ni Dragonfly, no? Kasi nakawala po ito. Nakawala po ito sa pagkakaposas kasi 'di ba? Ilang taon ang inantay po nito na talagang naipit-ipit po at nagkanda korte-korte. At nagkaroon talaga ng maraming problema, pero ngayon, no, medyo paangat na po ang business po nila at mukhang maganda na po ang itatakbo. At of course, the other one is Meralco. Sobrang solid po yan na base, no? Kapag tayo patanda na po, very important po na kino-consider din natin yung utilities, no? As a base, no? Kumbaga, yung ilalim, yung foundation ng dividend stocks po natin, no? Kung dividend stability po ng dividend payments ang habol po natin, no? Kasi number one reason po, no, ito pong mga utility stocks po na to, no, katulad ng Meralco, Manila Waters, and siguro po, no, pag medyo gumanda-ganda na ang takbo ng SGP, maybe pati SGP po, no? Kasi number one po, ang reason po, number one, alam po kasi nila, alam ng management nila na dividend stock sila. Ano ibig sabihin ng Kuya John? Kasi po, may possibility po kasi, no, na isang stock nagkataon lang na nagbibigay ng dividends pero hindi alam ng management na dividend stocks sila. It just so happen, okay, may excess cash kami, magdi-distribute kami ng dividends. Pero ito po kasi mga utilities, they are fully aware na mga nag-i-invest sa kanila ay dependent at ginagamit sa pambuhay po, no, sa kanilang pamumuhay yung dividends na pinamimigay nila. So that is very, very important po, no, kasi alam nila na umaasa yung tao sa dividends na pinamimigay nila. So, priority po ng management na magbigay ng stable dividends na talagang mataas ang priority nun over growth, over everything else, no? Binibigyan po talaga ng importance kasi alam po nila, no? Ayan, di katulad nung iba, marami tayong binibili ng stocks kung ano-ano, nagkataon lang na nagbibigay sila ng dividends. Madalas may excess cash po sila, no? Pero pag yung isang stock, alam nila na dividend stock sila talaga at inaasahan sila ng mga tao, gagawa ng paraan po yan talaga para maibigay po nila. Minsan, no, hindi isa-sacrifice nila ibang bagay, basta makapagbigay ng mas stable na dividends. And number two, no, very, very important po sa mga utility stocks, medyo may pagka-monopolistic po na business po to. Kaya very, 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 very stable po, no? At kung hindi po ako nagkakamali, na-renew na po yata ang franchise ng Meralco for another 25 years. Kaya siguro gumanda-ganda ang takbo po nito, no? Ayan, kasi ganito po, no? Sa pag-utilities po kasi, no? Wala naman pong wala pong bahay na dalawa ang linya ng kuryente ninyo, no? Halimbawa, sabihin ng nanay mo, anak, hugutin mo yung electric pan sa Meralco, no? Huwag mo doon isaksak sa sakit ng Meralco. Ilipat mo doon kay John Electric, kay Kuya John Electric. Mas mura ang singil nun pag tanghali. Ngayon, mamayang gabi, doon tayo sa Meralco. Mas mura sa gabi sa Meralco. Walang ganun. Wala pong competition pagdating po sa utilities. Same po sa tubig, no? Wala pong bahay na may nakita na ba kayong bahay na dalawa ang linya po ng tubig? Wala pong ganun kasi po, ang mga utilities po kasi katulad ng kuryente, katulad ng tubig, no? Very, very capital intensive po ito at very, very mahal. Ang mahal po talaga ng infrastructure. Kaya usually, hindi po talaga ito dinodoble, no? Kung ano yung linya ng kuryente na yung franchise or linya ng kuryente na nakakabit sa bahay mo, yun na po yun. Habang buhay na, ganun na po yun. Nare-renew yung franchise. Wala kang choice, no? Pati tubig, wala kang choice. Kung gusto mo ng ibang choice, no, bumili ka ng bahay sa ibang lugar na iba yung nagsusupply ng tubig, no? So, ganun. Monopolistic at wala ka pong magagawa po dyan. So, yung risk po na mamamatay yung company, no,
sa competition ay wala po yan, almost zero po. Hindi po kakainin ng competition po talaga, no, ang negosyo po na yan. So talagang as an investor, no, kung ang priority po ninyo is stability, makakatulog kayo na mahimbing, ayan, monopoly po kasi yan. Kaya yun yung maganda po sa kanya. And stable po, is slowly increasing an income kasi po ang mga utilities, syempre, no, every year nagkakaroon ng inflation, every year bumababa ang value ng pera. So every year din po, nagtataas po yan ng price pa konti, 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 konti. Of course, syempre, nire-regulate ng government, pero hindi po mapipigilan po talaga yan. Talaga magtataas na magtataas, no? Almost hand in hand with inflation, no? And hopefully, better than inflation po, no? Ayan, na nagre-reflect din po ito sa kanilang dividends na pinamimigay, no? And I think, according to John Lim, this is Manila Waters po, no? Kasi si John Lim, meron siyang slides nito na mas luma pa, na mas before pa ng 2010, ako wala na po akong mahanap. Alam nyo naman, pag PSE, ang hirap maghanap talaga ng data. So ito, mula 2012 lang po, no? Pero makikita nyo naman, no? Medyo tinamaan lang po talaga ito nung alam nyo na, 2016 to 2022, no? Alam nyo na yan. Medyo tinamaan po talaga si Manila Water po dyan, kaya hindi rin po naging magandang takbo ng negosyo. Pero ngayon, paangat na po ito. Paangat na po itong si Manila Water po. Pati yung dividends sa pinamimigay na mukhang ang expectation po talaga mag-i-increase po ito. Kasi in the past po talaga, yan ang trend po nito. No, nakita ko sa slide si John Lim. No? So sorry, wala po akong copy. No? Okay? So pero paganda po ng paganda ang dividends po talaga ng mga utilities mo. Kahit pa konti-konti. No? Yeah. And Meralco din po, ganyan din po, lalo-lalo na po yung mas earlier years, no? Ang laki to talaga ng sinipa ng po nito, talagang paangat po talaga ito, no? And maaasahan po talaga natin ito na dire-diretso lang po, stable at paangat, ng paangat, ng paangat, ng paangat. Yun po ang kagandahan po talaga ng mga utilities po, kung dividends po ang habol po natin. Ngayon, doon na po tayo sa risk. Very, very important risk. Ano ba ang risk ng mga ganito, no? Pero bago ang lahat, supportahan niyo po ako sa aking Patreon page at ano pa sa aking Facebook page po, no? Pag nag-join po kayo sa Facebook page ko, no, lagi niyo po makikita pagkarami-raming poging picture ko. Ang dami po dyan. Hindi po kayo magsasawa sa mukha ko po talaga. Kung naghahanap kayo ng inspiration araw-araw, sumali kayo sa aking Facebook page. Alright, balik na po tayo, no? Okay, so, hindi po ito yung risk, no? Pero before ko i-discuss yung risk, no? Pag utilities po ang pinag-uusapan po natin, capital intensive po ito. Para po malinyahan kayo ng kuryente, para po malinyahan kayo ng tubig, ang mahal-mahal po ng gagastusin po talaga, no, ng kumpanya behind this. So this is a very, very capital intensive business. Pag sinabi po natin capital intensive ang isang business, hindi po mabilis ang growth po nito. Hindi po talaga sila mag-grow ng mabilis. So for people na high growth ang gusto, hindi po utilities ang para sa inyo. Kaya nga pag mas bata-bata po kayo, you may want to look somewhere else, no? Kasi hindi po talaga high growth. Kasi capital intensive, lumalamon, nagmumumog po ito ng capital po talaga, no? So, ganun po siya. Pero nag-grow po yan, no? Nag-grow pa rin po ito. Pero saktong growth lang. Sakto-sakto lang, no? Na talagang yung dahan-dahan tataas yung yung income niyan, revenues and everything, no? Hand in hand with inflation and very very good hedge po ito sa inflation, no? Yung dividends sa pamimigay nito kasi every year, no? Syempre pag magre-retire na tayo, pag-retire, di ba? Syempre, taon-taon tataas ang presyo ng bilihin. So, important din po na paunti-unti tumataas po ang dividends po natin. So, yon ang kagandahan po ng utilities po, no? Pero kung bata ka, baka hindi ito ang para po sa iyo, no? Right. So, ang pinaka-risk po talaga pag ganito mga utilities, sa mga hindi po familiar sa ganitong klase ng negosyo, ay yung tinatawag na regulatory risk, no? Kasi syempre, lahat po ng tao apektado pag utility po ang pinag-uusapan, tubig, kuryente, lahat ng tao, ito po talaga, no? At syempre, no, mga tao minsan, no, nagrereklamo, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig. So, ano po mangyayari? Syempre, no, yung minsan, no, may mga politiko na alam nyo na po, no, kailangan magpasikat sa mga tao. Of course, no, democracy is a popularity form, no? Of popularity po talaga ang democracy. So, kayo na po ang magduktong-duktong po niya. Alright? So, yan, no? Pero siyempre, sa panahon po natin ngayon, medyo swerte po ang utilities po ngayon. So, this is a good time, no? Para po sa ating lahat na pwede po tayo mag-invest, no? Sa utilities, no? Kasi,
current administration, hinahayaan lang po, no, yung mga companies to do their thing at wala pong masyadong drama sa panahon po natin. So may 4 na taon po tayo na pwede mag-enjoy hanggang 2028 na i-own po natin ang utilities po, no. Ayan, no. Pero pagdating ng 2028 with the lineup ng mga current na popular na sa tingin natin magsusunod ng mga presidente, medyo hindi ko po alam kung maganda pa rin mag-utilities by that time, no? Kasi, ay, nako, wag na po natin pag-usapan. Hindi po tayo political channel. Pero, ayan po, no? Yan ang katotohanan po niyan. Medyo, kailangan natin mag-isip-isip by 2028 sino ba yung mga leading dyan at sa tingin ba natin tatamaan kaya itong mga utilities? Kasi yung iba po dyan, no, hindi pa sila hindi pa sila sa pinakamataas na position. Inaatake na po nila yung mga utilities din po kasi, no. So lalo na, no, pag tumaas ang position po ng mga yan, baka mas mahirapan po tayo, no. Ayun lang naman po concern po natin diyan, yung regulatory risk po talaga, no. Ayan. And billing ko po sa inyong lahat, no, yung mga hard code, hindi hard code to hardcore. Tumatanda na po si Kuya John. Mali-mali na spelling po, no. Yung mga hardcore po talaga na value investing people, nakikita ko po talaga sa mga discussions po nila, no. Sa mga podcast, mga ganyan po, iniiwasan po talaga nila, no. Kasama po dyan din minsan, no, yung iba, yung utilities, ayaw nung ibang mga hardcore na value investor dahil sa regulatory risk. Kasi minsan, okay naman yung negosyo, no? Kaya lang minsan biglang napaka-unpredictable daw po kasi ng regulatory risk. Minsan napaka-unpredictable, hindi mo man sabi biglang isang araw magigising ka, no, may isang politiko na biglang aatakihin at tatamaan po talaga. Nangyayari po 'yun, no? At syempre, sa value investing community, iniiwasan din po nila mga capital intensive, yung mga malalakas kumain talaga ng capital. Ang gusto kasi natin light lang sa capital, no, para mabilis mag-grow. Mga mining companies po kasi napaka-unpredictable po ng mining companies, no. Pag tumingin po kayo ng chart ng financials, pati price chart, no, mining companies talagang pinaka-volatile po sa lahat kasi yung nature ng business po talaga nila, no, nagbe-base po sa presyo ng commodity po nila and napaka-unpredictable po niyan. Minsan maganda, minsan pangit, minsan maganda, minsan pangit, no. So yung puso mo, no, up and down, roller coaster ang puso mo po diyan. So medyo mahirap. High-tech, biotech, napakahirap pong pag-aralan din po 'yan, no. Kaya minsan ang mga po talaga, mga hardcore value investor, they want to invest in just very, very simple businesses. Yung mga followers po talaga ni Warren Buffett, they just want to invest in very, very, very simple na mga businesses, no? At marami rin po sa kanila, ayaw din po ng mga financials, mga banks, kasi nga dahil sa complexity. Kasi may kinalaman na po ito sa macroeconomics na mahirap pong ma-predict, no, kung ano po ang mangyayari sa buhay-buhay. So, yun lang naman po ang ating mga pinag-uusapan po ngayon. Sana may natutunan po tayo kahit maiksi lang ang ating video. Ayan, basahin na lang po ang mga disclaimer. This is just for general education and entertainment. Ayan. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. God bless sa inyo. Happy investing. Bye.